Iabot na ng National Bureau of Investigation ng subpoena para kay Vice President Sara Duterte matapos ang mga pagbabanta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. First Lady Lisa Marcos at House Speaker Romualdez. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Inihain na ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang subpoena para kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng umano'y pagbabanta ng bise kay President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Bago mag-alas 12 ng tanghali nang dumating ang mga tauhan ng NBI sa Office of the Vice President sa Mandaluyong City. Ayon sa NBI, mas mainam kung ang mismong bise ang haharap sa pagdinig. By Friday po, ang purpose po ng subpoena is to shed light doon sa mga authorizes ng Vice President. Sa ipinakitang kopya ng subpoena para kay VP Sara, pinapapunta ng NBI sa kanilang opisina bandang alas 9 ng umaga noong November 29 si Vice President Sara Duterte. Ituan nila ang kanilang pagkakataon para ipaliwanag ang kanyang panig. Ayon naman sa Department of Justice, naninindigan silang malakas ang ebidensya ng Facebook video ni Vice President Duterte sa kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Ayon kay DOJ Yusek Jesse Andres, kapag napatunayan na talagang seryoso ang pangalawang Pangulo na kumuha siya ng assassin para ipapatay ang presidente, wala na kailangan na dagdag na ebidensya dahil tatayo na itong admissible evidence. Kumikilos na ang NBI para sa manhunt operation sa sinasabing assassin o mga assassin. Itinuturing rin ng DOJ na self-confessed mastermind si VP Sara dahil sa kanyang pahayag na may kausap siyang papatay sa Pangulo, First Lady at House Speaker sakaling may masamang mangyari sa kanya. Una namang sinabi ni VP Sara na taken out of logical context ang kanyang naging pahayag na nagsimula sa utos ng Kamara nang ilipat ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulyeca Lopez sa Correctional Institution of Women mula sa detention facility ng Kamara. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.